lahat. Tayo po ay nagpapatuloy dito sa aklat po ng Efeso. Ito pong ating pinag-aaralan at sinisiyasat natin mga bagay na nakapaloob po dito. Yung nakaraan po ay sabi natin dito sa ating tinalakay, sabi nga naman, maganda ron nandun sa my verse, sa chapter 1, sabi rito, may dalawang bagay na hinihingi ang Panginoon. 1, pagkalooban kayo ng Espiritu ng karunungan, at number 2, tunay na pagkakilala sa Kanya. No? Ulitin ko, sana bigyan kayo ng Spirit of Wisdom upang, number 2, makakilala kayo ng lubusan sa ating Panginoon Diyos. At sabi nga sa verse 18, pag naliwanagan na ng inyong isip, makikilala ninyo ang Kristo. Ano ang kanyang kinalalagyan? Sabi nito, nakaluklok siya sa kalangitan ng kanan ng Diyos. At ang sabi sa verse 21, dahil dito ang lahat ng kapangyarihan ay nasa ilalim na ng Panginoon sa Kristo. So wala na, no? Sa kanya na pula. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalang, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa panahong darating. Tayo manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras ito, sa pagkakataon at panahon na iyong pinagkaloob sa amin, Lord, upang muli mag-aral ng iyong salita at matuto, Lord. At parang kami ng knowledge and wisdom and better understanding ng mga bagay patungkol po sa aming pananalig. At sa buhay na walang hanggan na iyong pinagkaloob sa amin, nawa ito po ay tapos namin maunawaan, hindi lamang sa panahon darating, kundi sa kasalukuyang buhay po namin dito po sa lupa. Bless us in Jesus' name. Amen. And amen. Okay. Alam. Sa loob po ng halos 2,000 taon, nangaral ang Panginoon sa Kristo at ang kanyang pangangaral ay nakasentro sa buhay na walang hanggan. No? Buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, nakarating yung araw sa atin, 2026 na ngayon, mga kapatid. At lahat tayo ay umaasa na, sabi nga ng mga katuruan, ay pupunta tayo sa langit. Tunay nga ba yun, mga kapatid? Ganun nga ba ang dapat na pagkaunawa? Na sabi kasi dito, mga kapatid, doon sa binasa natin, ay wala akong ibang dalangin kundi tanggapin ninyo yung Espiritu Santo. Tapos makilala ninyo ang Panginoon Diyos. Yun lang naman ang talagang panalangin dyan, mga kapatid. Kasi ito yung area, mga kapatid, na doon po nagkakaroon ng tawag natin dito, ng kaguluhan o gray area pagdating dyan, mga kapatid. Bukod sa pagkakilala sa Diyos, kilala nga ba natin ang ating sarili sa ngayon? Bakit nung unang panahon, ito tumanggap na ng Espiritu yung, diba, sa Day of Pentecost, tumanggap sila ng Espiritu eh. Hindi nila alam yun, pero bumaba yung Espiritu Santo sa panahon ng Pentecostes. At ang sabi nung ipinahayag nila, yun yung panalangin dito, na ipahayag nila yung wisdom, ano yan, mga kapatid? Nag-speaking in tongues sila sa iba't ibang wika. Yun po isang senyales na ang Espiritu ng Diyos ay para na sa lahat. Ipinahayag na ang balita hindi lamang sa mga Hudyo, kundi para sa lahat. At ito nga ating pinag-aralan, ang kausap ko dito ay taga-Efeso. Amen. At ito ngayon ang ating naging guide, kasi pag tinignan niyo yung chapter 2 verse 1, palagay ko, dito tayo magkakaroon ng medyo mahirap na pag-iintindi. No? Kasi sabi rito, verse 2, verse 1, pakibasa mo nga, Sister Misty. Yan sa, sige, kahit English, kahit Tagalog. 2 verse 1. Verse 1 po. Kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Okay, tuloy. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutan, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ang Espiritu na ngayon ay gumagawa ng mga anak ng pagsuwag. Okay. Ano daw ang kalagayan ng tao, mga kapatid? Mga taga-Efeso? Sa Tagalog, dito sa Filipino version, ang sabi noong una, mga patay kayo dahil sa pagsuway at mga kasalanan.
Naintindihan kaya lang bawat isa sa atin ito mga kapatid. Nung una raw patay kayo, bakit mamamatay, buhay naman ako? Kaya nga minsan, ang napakahirap magpaliwanag, no? Sa preaching, sa evangelism, nasabihin mo ito, uy, di ba ninyo alam, patay na kayo? Kung sabihin patay kami, ito, umihinga pa kami. Di ba? Hindi, patay kayo, hindi sa physical, kundi nang dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan, yung sabihin mo. Sabihin naman nila, bakit ang game mo? Ano masasabihin mo kami nagkakasala? Meron ka ba iglesia? Pagpapatunay na kami nagkasala. Ang hirap ng mga pilosopo yung mga. At magkamisa naman, kung sakaling nakaintindi yung tao, at itinanggap niya raw ang Panginoon sa Kristo, bakit may mga instances na babalik pa rin siya sa dati niyang buhay? Ang tawag natin doon ay mga backslider. Kung minsan naman, kung di ka man nag-backslide, nasa Panginoon ka na pero dumadanas ka pa rin ng kahinaan, kapigatian, nagkakasala ka pa rin. Yung kahinaan mo pa rin, nandudun pa rin. Parang wala lang. Tawag natin doon, on and off Christian. Minsan okay ka, minsan wala ka, minsan talagang walang-wala na. Minsan magbabakasyon ka, tagal, tapos bigla ka na naman babalik sa Panginoon Diyos. Meron bang ganun mga kapatid? Kaya mahirap intindihin ito mga kapatid. Sapagkat magkamisan, yung mga binabasa natin ay hindi nakakapag bibigay sa atin ng dilaw. Like for example, ang translation dito, babasahin ko. Noong una, patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Mahirap intindihin, diba? Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at nagpaisailalim kayo ng prinsipe ng kasamaan. O yan na naman. Sino yun? Diba? Ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Meron po mga taong suwail. Dati, kayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Meron palang ganon. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuutan ng Diyos. Amen. Ang hirap nito intindihin. Sino nga kaya sa atin ang nakakaintindi nito? Sino nga kaya sa atin ang pwedeng makapagpaliwanag dito? Sabi rito, sino sa atin makapagpapaliwanag na patay na pala tayo? Ang hirap, di ba? Hinihinga ako muna. Kaya iba mga pilosopo, ay wala yan. Sinungaling yun, hindi naman ba? Kumakain pa rin naman kami. Pamilya pa rin naman kami. Tatagantay pa rin kami. Until such time na dumating siya sa dulo, nagkasakit, diba? Nagkasakit sa kasalanan niya, nagkasakit sa bisyo niya. Ito na ngayon. Ano nang mababasa natin? Ang dami lumalabas dito sa Facebook. Yung mga kilala, yung mga namamatay. May pastor pa nga namatay eh. Sino ba ito? Ang tanay. Yung diswitas pa ang ano. Mga tagal-tagal yun ah. Yung mga diswitas ko nung namamatay. Napakahirap. Merong isang nag-comment yan sa akin. Ang problema kasi daw sa atin, sa modern Christianity, yung pagkakaunawa natin patungkol sa buhay at kamatayan. Kasi dito napakaliwanag. Ito, mga taga-Epeso. Ang mga taga-Epeso ay mga hintil. Sila ay hindi naniniwala sa Panginoong Diyos na katulad natin. Sila ay tinatawag na polytheist. Pag sinabing poly, naniniwala sila sa maraming Diyos noong time na yun. Kasi Ephesians, taga-Epeso ito. Sa Central Asia ito mga kapatid. Sila naniniwala sila sa maraming Diyos. So, depende ang buhay nila doon sa maraming Diyos na kanilang sinasamba. In fact, ang bawat isa sa kanila, mayroon silang kanya-kanya ributo. Mga ganyan lang kalinaw ko. Pag nakita niyo yung maliliit yan, ginagawa nila. Pero walang mukha yung ributo. Sa atin, nakatumbas niya parang ginagawang anting-anting. Nilagay sa bulsa, o equivalent niya ngayon yan, nilalagay sa leeg, yan, kasabit na kung ano na pamakapit. Yan ay pagpapaiwatig na, okay, meron na silang ano sa Panginoong Diyos, kailan
iba sa ating Panginoong Diyos. Okay, babalik tayo sa basic. Kahit kailan, hindi nakilala ang Diyos ng Diyos ng kamatayan. No? When we talk about God, we talk about life. Buhay po. Wala po sa katangian ng Diyos ang salitang kamatayan. Ulitin ko, pag sinabing Diyos, ito ay nangangalugan ng buhay. At ang buhay na yun ay equivalent sa tinatawag nating Spirit. Kaya pag sinabi mo ang Diyos ay Espiritu, ibig sabihin, ang Diyos ay author ng buhay. In fact, kapag, nakasulat na pala. Verse, yeah. And you are the quickened who were dead in trespasses, mga kapatid. Trespasses and sins, wherein in times past naglalakad. Actually, mga kapatid, ito ay katangian ng tao noong pamanguna. Ulitin ko sa ating dinis, ang Diyos, wala po sa Kanya ang tinatawag nating kamatayan. In fact, tanggalin nyo ano. Ayun na lang, Ross. May, ballpen. Madali ko sana yung mali kasi napakalaki nito. Pwede mo sa mga taupo. Ang tawag po sa Panginoon ay Abba. Sabi ng Panginoon Diyos, Abba. Sa prayer pa lang, the Lord's Prayer, Ama namin, sabi mo, sumasalangit ka. Abba. Now, anong ibig sabihin ng Abba o anong ibig sabihin ng Father? Sa Hudyo, sila, hindi nila tinatawag ang Diyos ng ganyan. Nasa kasulat, pero hindi nila binabanggit. No? Hindi lumalabas sa kanilang bibig. Hindi po. Pinapalitan po nila yan ng ibang word katulad ng salitang Adonai, ang ibig sabihin ay Panginoon, Lord. Kasi sa kanilang pag-iisip, walang karapatan ang sino mang makasalanan na mamutawi o lumabas sa kanyang bibig ang bagay na banal, lalo tigit yung pangalan. Ang Aba ay galing sa salitang Aba, o ito po yung Aleph, Bet, o sa atin ito ay may kaunawang A and B, no? A, B, C, D, sa kanila Aleph, Bet. Kapag ito ay nakakikita mo, ito ay nangangaluga ng, ito yung simula ng letra, ito yung sumunod na letra. So, pag tinignan mo yan, ito yung tinatawag na beginning. Ibig sabihin, diyan nagsimula yung Diyos. Ang beginning naman, ay pwede mo lang pangalanan na, yan po, kahit saan yung tingnan yan, pinagmulan ng lahat ng bagay, source yan. Ayun yung awitin natin, di ba? Ikaw ang puno ng aming buhay. Nagmumula sa iyo. Yun ang ano yan. So lahat ng bagay ay nagbuhat pala sa Panginoong Diyos. Yan ang ibig sabihin. Kung ang Diyos ay buhay, saan ang galing ang kamatayan? Diba? Usually kasi, pagka nagkakaroon ng evangelism, magsisi kayo. Bakit? Kasi patay na kayo. Paano kami naging patay? Buhay kami. Itong source, so, tulad dito, o pinagmulan,
Ito naman ay katumbas din ng Espiritu, mga kapatid. At ito ay katumbas din ng hininga. Kapag meron ka niyan, ibig sabihin, nandyan sa'yo yung Diyos. Naintindihan nyo? Nandyan sa'yo yung Diyos. Sabi nga mga nag-observa, pakinggan ninyo ang inyong hininga. May dalawang segment ang hininga po natin. Ante, paano kayo huminga? Puro papahigo. Hindi naman, no? Hindi naman pwede puro pabuga. Dalawa yan. Isang pahigo, pabuga. Sabi niya, kung kayo ay may kalamang espiritual, sa bawat buga, sa bawat higo, bawat buga, naririnig mo ang pangalan ng Diyos. Sino sa inyo nakakalam niya? Ha? May time limit yan. Hindi pwedeng malalim na malalim. Hindi naman pwedeng puro buga naman. At ang maganda niyan mga kapatid, wala kang effort sa paghinga. Kusa ang paghinga. Libre. Walang bayad. Magbabayad ka lang pag ikaw ay sinugod na sa emergency. Dahil babayaran mo yung oxygen. Tatapat sa'yo. Dahil hindi ka na makahinga. Diba, Ante? Doon ka lang magbabayad doon sa oxygen. Kasi gaganunan ka na eh. Pero kung ano lang, walang ano yun. Walang problema. Sa madaling salita, sa ngayon lang, sa atin, tingnan mo muna yung bata sa atin lang, humihinga po tayo ngayon. Yan po ay pagpapasalamat na sa Panginoon Diyos, di ba? Sabi nga, pagpasalamat ka habang ikaw ay may hininga. Ikaw ay may buhay. Yan nakalagay dyan. At ikaw ay may Espiritu. At higit sa lahat, patrasan ng patras, ibig sabihin, nasa sayo pa ang pinanggalingan ng buhay. At sa bandang uli, sino masasagot? Nakasulat na po patrasan ng patras, isa na natin. Patrasan na lang patata. Hindi, yun na nga yung simula eh. Nandun ka na sa simula. Pag may hininga ka, ibig sabihin natin yung Espiritu. Pag nga yung Espiritu, ibig sabihin buhay ka, buhay ka naman eh. Ibig sabihin, may pinanggagalingan yun. Amen? Kasi simula pa saan? Ayun. Diyos. Hindi natin ginagamit yung salitang God kasi yung God, general term po yun. Maraming klase kasi ng Diyos. Tama? Dito, specific, pag gumamit ka ng ganyan, ibig sabihin, ang tinutukoy dito yung Diyos na pinakilala sa atin sa Biblia at ng Panginoon sa Kristo. So, sa madaling salita mga kapatid, paano may paliliwanag yan na patay ka na pala? Tumihinga ka. Sige nga, kayo pumunta sa doktor, Dok, patay na po ako. Ano sabi sa doktor? Ako namatay. Hihinga ka pa. Hindi po, kasi sabi ng Biblia nagkakasala po, patay na ako. Habang may hininga ka. Kasi iba mga ibig sabihin, ang tao habang may hininga, May buhay. oo nga. Habang may buhay, may hininga. Ano ibig sabihin pala talaga niyan? Dito nakasulat naman po. Nakakonekta. Ha? Oo. Nakakonekta ka pa. Nasa iyo ang Diyos. Hindi pinag-usapan rito kung makasalanan ka o hindi Basta may hininga ka, yan ay pagpapatunay na nasa iyo ang Panginoon. Bakit naghahanap ka pa ng Diyos? Punta, nasa iyo pala. Nasa iyo na pala eh.
So what do you mean by dead? Kung nasa name ng Diyos, huminga ka naman, ano ibig sabihin ng kamatayan? Nakasulat din po doon. Ando rin po. Bitin ko. Patay na kayo dahil sa inyong nasulat naman po eh. Pagsalamsan at mga At kasalanan. mga kasalanan. Ano ba sinuway mo? Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito. Ano ba takbo ng sanlibutan? Yan ang question eh. At nagpailalim kayo sa prinsipe na kasamaan. Sino ba yung prinsipe na kasamaan? Grabe itong verse na ito. Pati ako ang Espiritu, yun, naghahari sa mga taong suwain. Verse 3. Dati, kabilang kayo sa mga ito. Anong klase? Namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, dahil daw doon, kabilang tayo sa mga taong pinauputan ng Diyos. Nasa iyo yung Diyos, tapos napuput pala ang kalalabasan. Bakit? Diba? Sisaling mo na natin ito doon, sa ulo. Ba? Tama. Maganda pala isipan. Ganito mga kapatid. Habang may hininga pala ng isang tao, nagpapaiwating sa iyo, ay hindi nga. Sa nakakakita, nag-oobserba sa iyo, nilalang ka ng Diyos. Walang taong hindi nilalang ka. So ano nangyayari lang? Ang ganda dito, ang ganda dito. Ano pala nangyayari lang sa tao? Okay. Balik tayo sa pagkalalang. On the 6th day, di ba? Pinuluma ng Diyos ang tao sa clay, sa lupa. Kanya. Tapos, hiningahan. So, naging living soul. Yun po yung ano natin. Ang argumento natin na basta lahat ng hiningahan, lahat ng nagkaroon ng buhay, galing talaga sa Diyos. Dahil wala namang ibang pwedeng magbigay niya. Tandaan ninyo, ang prinsipyo ng kadiliman o si Satanas, wala siyang kapangyarihan niya. Wala po. Ang Diyos lamang po ang meron. So, every living being, sa Diyos po talaga yan. Yan ang dahilan pala kung bakit ang Panginoon sa Kristo, nung nabuhay rito, ang tingin niya sa lahat pantay-pantay. Tama? Sino lang ang tumitingin ng hindi pantay-pantay nung time na yun? Kung ang Diyos ang titingin, pantay-pantay ang tingin niyan, iba-iba lang ang kalagayan natin. Pwede pantay-pantay na galing sa Kanya. Sino lang ang tumitingin ng iba at hindi pantay? Pariseo. Okay, tawag natin sa kanila, no? Pariseo, Saduseo, abogado noon. Oh. Pero ano ba sila? Tao. Ang tao lang yan eh. Paano nila nasabi na patay ka na? Nakasulat ang po rito. Okay. Hindi po ko nagano na wala po rito. Sinunod ninyo ang alin? Ang masamang takbo ng sanlibutan. Ano meron sa sanlibutan? Mababasa niyo sa iba yan, denying the source. Nag-iimbento sila ng sarili nilang kaisipan. Naintindihan ninyo? Nag-iimbento sila ng sarili kaisipan nila. Sabi ito, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito. At sino taga-solsol niyan, mga kapatid? Ha? Prinsipe. Ano ba ang prinsipe ng kasamaan o ng kadiliman? Ayoko
isulat kasi nakasulat yung pangalan niya, susulat ko yung pangalan niya. Satan means adversary. Taga-kontra. Kung ano yung nasa Diyos ko, kontrahin niya lang. Yun lang ang trabaho niya. Yun ang sinabi ko, pag sinabi niya sa kanan, sasabihin naman niya kaliwa. Pag sinabi niya sa taas, sabihin naman niya sa baba. Wala siyang sinabing sumang-ayon doon. Amen. Ganon ang demonyo. Ganon si Satanas. Adversary. Pag sinabing mataba, sasabihin niya, hindi, payat. Wala siyang gano'n. Hindi siya nag-agree palagi pagdating sa ano ng Diyos. Amen. So what really happened sa isang taong katulad natin na alam mo namang sa Diyos ka, paano mo nalaman na ikaw ay sa Diyos? Humihinga ka pa. Kasi walang pwedeng magbigay ng hininga kundi ang Diyos. Sabi nga ng iba, kapag huminga ka at ikaw ay bumuga, kaya sabi nila, kung tutusin, ang pangalan ni Yahweh nandiyan sa inyo. Yung tunog nandoon eh. Kahit gano'n mo pa, kahit hindi ka maglagay ng ng letre, marinig mo yung isa. Yung isa eh. Puro gano'n. Tapos, hindi mo yan narinig, automatic. Hindi yung narinig. So, saan ka nagkakaproblema? Hindi ka sa lang sa kakaproblema. Saan ka nagkakaproblema? Ayun. Bakit ka sumusunod ngayon sa iba? Ay, nasa sa'yo na yung hininga. Nandahil daw sa kasalanan. Ano ang kasalanan? Na-define na. Ano ba ang kasalanan? Separation. Okay, separation or what? Sin. Is the mark. Bakit missing the mark? May pinagagawa sila din. Military. Okay, ganyan. Bawa target. Ito yung Amen. Hawak mo naman yung palaso. Ibig sabihin, may hininga ka naman. Tama? May hininga ka naman. Anong gagawin mo lang? Bibitawan mo lang yung pana. Anong target mo? Bakit missing na yun? Ang mabigat, dito ka tumatama. Toy. Toy. Hindi mo maano, you miss the mark. Yun yung basic na miss the mark. Ito talaga yung meaning ng sin. Nandun naman, hindi mo lang tumbok. Nandiyan naman yung hininga natin. Nandito huminga naman tayo. Hindi lang natin maiugnay. Ang galing. Yun ang sinasabi. Ano yung palaso na yun? Nakasulat din po. Hindi po ako nag-ano. Kasulat. Ano pala palagi naman kumano. Ayun o. Alin ang problema talaga rito? At yun ang nakita ko, sa tagal ko rin nag-ministry, ayun, tama, ganun nga lang kasimple. Kaya ka pala nag-preach. Ang trabaho ng preacher, mag-evangelize, magpaalala. Anong pinapaalala sa atin? Sa Diyos ka, yung hininga mo, nandyan, ibig sabihin sa Diyos ka. Amen. Yun yung target eh. Ayusin mo yung pana mo, bitawan mo para tumama ka doon. Isa pang salita dyan ay tinatawag natin naliligaw ng landas. Missing the mark means, ito yung daan. Tama? Sabi na pa, ako daan, papunta dapat dito. Tama? Magkamisan, kapag pumasok ang sanlibutan, ano nangyayari? Nalilisya ka. Bakit ka nalilisya? May mark naman, tama? May daan naman na, bakit ka nalilisya? Ito ang hindi napapansin ng bawat sa atin.
Kasi yung sanlibutan, yung prinsipe ng sanlibutan, may ibang offer. Amen? May ibang ipinahayag. At ang nangyari nga rito, mga kapatid, yung tawag natin dito, worldly thoughts, isipang sanlibutan na nangyayari. So, para ang tawag natin, di ba nalisya po tayo ng landas, anong gagawin mo lang dyan? Babalik ka lang sa daan. Okay na uli.